Naku po, hindi raw ililigtas mga kabida ni Senator Ping Lacson ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida na po. Sa iso po ng korupsyon po mga kabida, no? Lalong-lalo na kung meron pong ebidensya po na magtuturo po sa Pangulo sa kanyang involvement po mga kabida na po. Ano bang ginawa po ni Senator Ping? Iniligtas na nga niya, ito hong si Pangulong Marcos mga kabida na po. Kahit meron pong mga testigo, may mga testimonya na naglilink po sa Pangulo mga kabida, katulad na lang po ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida po. Yung testimonya po ni Orly Gutesa po, mga kabida. Okay? Pati yung testimonya po ng mga dating sundalo po, di ba? Pero anong ginawa po ni Senator Ping? Ginamit ba niya yon? Okay? Eto, papasahin ko muna ha. Yung post po mga kabida ng Balita ngayon, Ping, hindi ililigtas si Marcos Jr. Iginiit ni Senator Ping Lacson na walang sinuman ang dapat iligtas sa investigasyon kahit pa ang Pangulo kung ang ebidensya ay malinaw na nagtuturo dito kaugnay ng kontrobersyal na flood control scandal. Sa gitna ng lumalalim na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pinagtibay ni Lacson ang prinsipyo na ebidensya, hindi personalidad, ang dapat anyay manaig. Kung ang ebidensya ay itinuro ang Pangulo, wala kaming magagawa roon. Ang pahayag ay lumabas kasabay ng mga aligasyon ng umano'y multi-billion pesos na anomalya sa flood control projects, kung saan ilang pangalan kabilang ang matataas na opisyal ang nadadawit kabilang ang Pangulo. Gayunman, nilinaw ni Lacson na hindi sapat ang mga paratang kung hindi ito suportado ng matibay na ebidensya, lalo na kung hindi anya isa ilalim sa panunumpa. Zaldico's story has no evidentiary value because it was not under oath, anya. Ayon. So, doon po sila nagkakaiba, mga kabida ni Ombudsman Boying Rimulya, po. Ito hong si Ombudsman Rimulya, mga kabida, ginamit po niya, ito hong pahayag at mga footages po, ni Zaldico, sa kanyang video po, mga kabida, po. Okay? While ito hong si Lacson, kahit na po meron pong testimonya, linking the President, hindi pa rin niya ginamit po, mga kabida. Di ba? Buti pa itong si Rimulya kasi pinagtibay po niya yung kanyang investigasyon po mga kabida sa pamamagitan ng paggamit po ng mga testimonya ng ilang mga personalidad, na tanging sila lang po ang naglilink sa Pangulo, mga kabida. Okay? Yung kay Diskaya nga ginamit din ng ombudsman okay? Laban ho dito kay Romualdez, mga kabida, po. Okay? Ito hong si Gutesa, ginamit din ng ombudsman against Romualdez, mga kabida. And of course, Zaldico against Romualdez. Diba? Although maintindihan po natin, si Senator Ping Lacson, kasi kahit na po gamitin po niya yan, laban po sa Pangulo, hindi naman po pwedeng kasuhan po ang Pangulo po mga kabida dahil sitting president, Under the law, ang Pangulo po ay immune from suit, mga kabida. Pero kahit man lang, meron pong ginawang effort po, itong si Senator Ping, mga kabida, namit niya itong testimonya po ni Zaldico. Okay? Kahit man lang, ginamit po niya yung testimonya po ni Zaldico, mga kabida. Kahit man lang, ginamit niya yung testimonya po ni Zaldico, mga kabida. Matindi yung kanyang aligasyon Imagine, mga kabida, inutusan daw siya ng Pangulo upang mag-insert po ng 100 billion pesos po, At ang matindi, doon ho sa 100 billion pesos po, mga kabida, 25% of it, meaning 25 billion pesos po doon, tinanggap doon ng Pangulo bilang kickback daw, mga kabida, sabi po ni Zaldico. Pero hindi po niya binigyan ng bigat yon dahil wala ng probative value, mga kabida, sabi po ni Senator Ping. Okay? Kasi hindi daw ito under oath. Bakit nagawa po ni Ombudsman Rimulya yan? Okay? Kahit na hindi po under oath, mga kabida, bakit ginawang ebidensya po, ni Ombudsman Boying Rimulya, ito hong pahayag po ni Zaldico, Pati yung mga
litrato, yung mga larawan po, ginamit din ano, ng ombudsman. Bakit kay Senator Ping Lacson, hindi po niya ginamit yon, di ba? Oh. Si Senator Ping Lacson, investigador lang po yon. Okay? Samantalang si Ombudsman Rimulya, abogado yon. Okay? Mas may alam po yon sa batas, lalo-lalo na when it comes to evidence po, ano, mga kabida. Di ba? O, ang dami ho mga abogado po dyan sa Ombudsman eh. Sinusuri po nila yung pahayag ng mga potential witnesses, ano, mga kabida. At alam nila kung ano yung kukunin at alam nila kung ano yung hindi. Okay? Kasi mga ano na yan eh, experienced lawyers yan. Nasa ombudsman po, ano, mga kabida. Alam po nila kung tatayo ba ang kaso, kung gagamitin po nila itong witnesses na ito, yung pahayag po ng mga witnesses, ano, mga kabida, ano po. See? Yun yung pagkakaiba po ni Rimulya at saka ni Lacson, mga kabida, ano po. Okay? Kaya ang pananaw tuloy, ano, yung impression tuloy kay Senator Ping, ipinagtatakpan po niya, no? Ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, ano po. So, ang impression po kay Ombudsman Boying, ginampanan po niya yung kanyang trabaho po, ano. Ibig sabihin po, mga kabida, wala ko siyang kinikilingan po. Okay? Although meron pong mga insinuations, mga kabida, na teka muna, baka doon po madadali po, ano, yung kaso po ng ombudsman against Romualdez sa quality po ng kaso na isasampa po, mga kabida, ng ombudsman against Romualdez, ano, mga kabida. See? Oh, pero depende na po yan. At malalaman po natin yan kung dekalidad ba ang kasong isasampa po, ano, ni Ombudsman Boying Rimulya laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez po, ano, with the testimonies of Zaldico, okay, Orly Gutesa, and 18 ex-soldiers, ano, mga kabida, matindi na po yon. Okay, again, walang ibang mga personalidad po na nagdawit po kay Romualdez, mga kabida, okay, sa ginawang investigasyon po ng ICI, Senate Blue Ribbon Committee, at maging itong Office of the Ombudsman, kundi itong tatlong mga personalidad. Alright? Mga kabida na po. Okay? Dito ho sa panig po ni Senator Ping, mga kabida, patungkol ho kay Pangulong Marcos, okay? Ako, again naintindihan ko po na hindi ho maaring kasuhan po ang Pangulo kung sakali man po meron pong ebidensya po, mga kabida, no? Dahil immune from suit nga ang Pangulo, okay? Because he is still the sitting president po, ano? Mga kabida. Pero at least man lang, okay? Maipakita doon ho sa investigasyon, mga kabida, na mayroon pong link papunta sa Pangulo. Okay? Pero ang nangyari, sinut down kagad, ano, mga kabida. Okay? Outright dinismiss kasi wala daw ebidensya po, ano, na maglilink sa Pangulo. Doon kay Zaldico, di ba? Yung panukala po ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabida, na pwede naman pong imbitahan si Zaldico through Zoom, Di ba, pumayag na si Zaldico na pwede ko siyang magpakita through Zoom, mga kabida, ano po. Pero hindi po ginawa po, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee daw, ano, mga kabida. Ewan ko kung ano po ang rason. O baka naman po pinanindigan po, mga kabida, ni Lacson yung kanyang sinabi po una, ano, na walang probative value yung statement po ni Zaldico because hindi nga nakapagpanumpa po, ano, mga kabida. Pero kung ginamit po niya, inimbitahan po niya si Zaldico kahit man lang attempt, okay, para lumabas si Zaldico, ano, through Zoom, doon ho sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, baka naman po ponlakan po, ano, ni former Congressman Zaldico yung imbitasyon. Okay? Total, Zoom po yun, ano, mga kabida, kahit na po nasa ibang bansa. Okay? Kahit na malayo po, ano, si Zaldico, pwede yung gamitin po, ano, yung Zoom po, mga kabida, na po. Okay? So, yun po, mga kabida, no? Yun yung pagkakaiba po ni Lacson at saka ni Ombudsman Boying Rimulya. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano? Dito sa sinabi po ni Senator Ping Lacson, mga kabida, hindi doon na ililigtas ang Pangulo, ano? Kung sakali man po, meron pong ebidensya laban po sa kanya, no, mga kabida. Naniniwala ho ba kayo sa kanya? Naniniwala ho ba kayo sa sinabi po ni Senator Ping, mga kabida, ano po? Despite na meron na pong
presidents, okay, na pwede sanang imbestigahan niyang Pangulo through Zaldico, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.